ay nababanaag po nila na magpupunta na naman sa Supreme Court. Akala ko ba ready na? Akala ko ba ready na? Akala ko nung una. Pupunta na naman sa Supreme Court. Si Chucky. Law firm in Makati. So I handle basically my After many years na nag-usap po kami nito, virtual lang o di kaya phone nga. touch, Oo, nagkita kami diba? ngayon sa studio. Attorney Michael Poa, tagapagsalita po sa impeachment defense team ni Vice President Sara Duterte. How are you after a long time, Good morning, attorney. Good morning, Ma'am Doris. Good morning, Sir Alvin Onga. It's been Oo. ages since It's- nag-usap tayo. And Oo. even nung nag-usap tayo, hindi tayo nakikita in person. When was the... Mga po talaga ni Powa, no? Parang Twilight na na-scam. Patayin mo si BBM. No joke. Sino ba yung sa Twilight? No? Pan-Twilight talaga yung itsura ni Powa, no? Kaso na-scam. Aray ko. when was the last time na nag-duty ka sa DepEd nung... Ano pa, that was July 2024. Oh, Nung umalis wow. ako ng Ayun, DepEd. Matagal na rin 2024, matagal-tagal na rin, almost 2 years. I think kahit nung short stint ako na OVP spokes, parang hindi tayo... Hindi pa rin tayo nagkikita personal, ano? Oo, wala. At saka parang hindi natin siya na-interview nun. Then, Wala. interview natin siya sa OVP? Sa OVP? Oo nga, hindi pa nga. Wala. Hindi pa nga. Kasi, ano lang po yun parang 1 month lang po. Ayun. Oo, tama. May silang. Oo. So ngayon, yung paanong trabaho mo ngayon sa Office of the Vice President? Wala na po ako sa Okay. Office of the Vice President. I'm back sa private practice since Okay. 2024. I have my small law firm in Makati. So I handle... Oo. Ito, yung sa Twilight Edward. Ito, Twilight Squidward. Aray ko. Ito, yung sa Twilight Edward. Ito, Squidward. Basically, my other clients. Yun kasi yung iniwan ko nung nag-DepEd ako. I already had my law firm bago ako mag-DepEd Oo. So I had to take a leave. Ngayon, I'm just back in private practice. At yun nga po, part lang ako. I'm one of the lawyers sa defense team ni VP Sara. So kasali ka nga. Opo. Tapos May ikaw yung compliant pa rin. spokesperson. Oo. Opo, ako na lang Oo. po yung nahirang niya na maging spokesperson na rin ng Okay. defense team since, kumbaga, familiar na kami sa isa't isa, Yes. working together. Anong law firm ang nag-handle ng defense team ngayon? Ano po yan It's a combination of Fortune Narvasa, Narbasa, yeah, I Salazar, remember. myself, and my team, of course. And meron din kami mga kasama, si Attorney Vinluan and si Attorney Ralph Bodota. Attorney Mark Vinluan and Attorney Ralph Oo. Bodota. Partner, debating nga. Ay, yun, Narbasa, Debating nga. yung Narbasa, Oo. yan yung dating justice. Oo. Ito po yung Anak. anak. Yung Anak. anak. Yung anak na. Akala ko yung dating Supreme Court Chief Justice ba yung... Opo, si Narbasa dati? Andres Narvasa. Andres. Ay, hindi Narbasa. na nagpa-practice yun. Hindi ko po nakilala Oo. ever. So, I yung don't think they anak niya ito? Opo. Okay. So mga batang mga lawyers. May Kasama ano na rin nyo. po, with extensive experience na rin. Sila po kasi Okay. yung, if you remember, nung impeachment ni former President Erap Oo. Estrada, oo. kasama po sila sa... O yan, paano pa nagbabayad si Sara ng mga abogado niya? Isipin niyo po, paano yan? Narbasa po yan. Narbasa, kapantayan ng Fortune. Fortune Narbasa yan. Putik, magkano po yan? Magkano po yan? Yung head niyan, siguro yung head niyan, 50 million. Yung head ng Narbasa. Siyempre, may bayad pa yan yung mga katulad nito, nila Powa. Yung mga pipitsuging abogado, siyempre, mga 10 million each yan. Saan kinukuha nila Sara yan? Saan po kinukuha nila Sara yan? Yung pera ni Sarang yan, saan niya kinukuha yan? Kaya ba yan ng sweldo ng Vice President? Sa pagnanakaw! Aray ko. team ni nila Cuevas? Estelito Mendoza. Ayun, naalala ko yun yung Cuevas. I remember CJ Corona. Cuevas. Ayun. CJ Corona. Okay. Ayun, Tama. So, okay. ngayon, kahapon, may nag-file na yung Makabayan Block at saka yung grupo ni, ano pangalan nung Aquino? Yung Kiko. Aquino po yata. Di, yung Indigo. Indigo. Nag-file na ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Anong reaksyon ng grupo niya? Well, sa amin naman po, talagang expected na po yan. No? In fact, kahit nung panahon na, kung naalala nyo, lumabas yung desisyon ng Supreme Court, sinasabing void yung naging impeachment complaint last year, Correct, articles of oo. impeachment. Alam naman na nating lahat na magre-refile sila pagkatapos ng 1-year bar. Lumabas na rin yung resolution dun sa MR. Again, just affirming na void Final yung na, di ba? last year. Final Opo, na. final na Oo, po yun final na. kasi nakasulat doon na denied with finality. Oo. Pero doon pa lang ina-expect na namin. Kaya actually sa defense team, hindi po talaga tumigil yung trabaho namin kahit nung matapos yung Supreme Court decision, yung pagkalabas noon, talagang regularly we still meet, still fine-tuning yung aming mga ginawa.
na pagpre-prepare doon sa last year's impeachment. Mm. So hindi na parang kumbaga business as usual kasi hindi naman po natigil yung aming preparasyon. What is the position of the defense dun sa time? Pinagdidebatehan niyang kahapon. Oh. Ano ba talaga yung umpisa ng yung reckoning period? 1 year. Nung 1 year, January 15 ba? February 6 ba? Mm. Nevertheless, inunahan na nila. Nagsugal na sila. Pero ano ba talaga? Well, sa amin naman po no, narinig ko rin yung mga panayam kasi kahapon kung bakit sabi ng ibang grupo, I think it was Attorney Colmenares who also mentioned na kasi the resolution to the MR may pinag-usapan doon yung session days Versus sa original versus decision. the original. So sabi niya dahil doon may naging pagbabago. Yan yung posisyon nila. Sa amin, Yan na po naririnig niyo po si Powa. Ayan na po yung posisyon. Diyan po nila technically na naman yan. Diyan na naman po ang delaying tactics niyan kapag nagpunta po ang impeachment sa Kongreso. Ayan na naman po yung pagpapile. Ayan na naman. Ayan na naman po yung sa pagpapile na naman nila iti-technical yan. Ayan na naman. Sasabihin na naman nila bakit nag-file agad, hindi pa nalalapse yung period na February 6. Pero sa iba naman po yung pagbibilang ay tama lang. Alam mo may problema po dito ay ang Supreme Court. Alam niyo yung Supreme Court ang problema dito. Bakit kamo? Hindi po nila nililinaw yung sinasabi nila para sila nagpapakagat ng patibong. Hindi po dapat ganyan. Nagpapakagat kayo patibong, Supreme Court. Ang tagal na inintay. Tapos yung decision po nila, ang labo. Hindi malaman kung kailan magpapal kasi yung unang resolution nila after February 6. Tapos ngayon po, wala po silang in-indicate na date. Pero binago po nila yung session days. Binago nila yung calendar days and session days. So naguguluhan sila ngayon sa pagbibilang. Ano ba naman yan? Yun na lang, napakasimpleng gagawin nyo na lang, hindi nyo pa ginawa. Ang lupet. and siguro hindi naman ako pwedeng magsinungaling dito at sabihin never pa namin napag-usapan. Obviously, pinag-uusapan namin ngayon yan. Oo naman. Oo. But napag-desisyon na namin, we would like to reserve commenting muna. Na. We are Ayan na po yun. Magtatakbo na naman sa Supreme Court to. Malamang sa alamang yan. monitoring yung development, yung takbo nitong mga na-file on how the House will act on it. And then, siguro at appropriate time, doon namin talagang ilalabas yung posisyon po namin dito. Kasi syempre, I hope you can understand, we try not to disclose and telegraph yung mga strategiya namin. Kasi Pero pwede kasi partner na maging technicality yun Kaya nga. Ayan. Ay, pwede yun Kung mali yung computation mo. Exactly. Ayan na po ang gagawin nilang technicality. Aray ko. Tatakbo na naman si Sara sa Supreme Court. Yan po ang kasi ang iniiwasan Kapag imi-impeach ka po, hindi ka pwede kasi tumakbo sa Supreme Court Kaya nga yung impeachment po ay sole power niyan ang Congress lang. Kasi ba't ka tatakbo sa Supreme Court? Hindi na ka dapat tumatakbo sa Supreme Court. Dapat hindi po talaga nakailam ang Supreme Court dito. Sorry po talaga. Kita mo nakailam yung Supreme Court. Kita mo nagkadagalugulo. Kaya nga po nilagay naglimbag ng konstitusyon yan, gumawa ng konstitusyon yan, na binigay sa Kongreso, sole power, walang makikialam. Sila lang, Kongreso lang, Senado, Congress. Sila lang yan. Hindi ka na pwede tumakbo sa Supreme Court. Oo, ang Supreme Court is law of the land. Pero regarding impeachment, hindi kayo law of the land. Hindi kayo ang sinusunod. Ang sinusunod dyan ay ang rules ng Congress. Dahil yan ang may sole power. Apaka-basic wala Pinunta ni Sara, lumulog siya sa Supreme Court. Ito naman si Supreme Court nakailam. Aray ko. Ngayon, sa pakikialam po ng Supreme Court, ito na po nga. Kaya nga, nagkagulo-gulo tayo kasi dapat di mo pinapakialaman yan. Dire-diretso process yan Dire-diretso. Ngayon, nakialam yung Supreme Court. Nagpaantay sila ng desisyon. Nauudlot po yung ustisya. Nauudlot po yung pagbibigay ustisya sa pagnanakaw, sa korupsyon, sa kasalanan ng pinakamalakas, pinakamakapangyarihang opisyal. Yun Ino-overpower ng Supreme Court ang equal branches of government niya. Diba? Basic na basic Aray ko. Hindi. Kayo. Hindi. Mali yung ginawa ninyo. Another ground na naman na madidismiss na naman sa dulo kung sakasakali man. Opo, pero right now I just wanted to clarify, wala pa po akong sinasabi na we may question it or we may not question it. Yeah. Kasi pinag-aaralan din namin pinag-aaralan din po namin yan. Tama. Dahil talaga namang tama naman din yung mga nasabi na sa unang decision kasi Feb 6 dito medyo silent, implied, so you'll have to analyze it. I think yesterday also Congressman Representative Luistro I think mentioned something about the need to seek clarification from the SC or something. So hindi rin pala, implied lang pala, hindi rin pala specific na sinabi ng Supreme Court na hindi na Feb 6 o 7. Nilagay nila implied.
Oh, in a general word, implied. Hindi sila nagbigay ng accurate word na February 6. Kita mo naman? Yung unang desisyon nila, February 6. Tapos, nung pangalawang desisyon nila, yung motion for reconsideration, implied na lang. Aray ko. Walang ganun. Wala pong nakasulat eh. Wala pong implied nakasulat. lang. Although, Okay. yun nga, may mga pananaw na dahil ang naging basehan ay yung session days at yung definition session days, maaring napaaga. So, ito yung mga bagay na napag-uusapan. But yun nga, sa ngayon po, we'll reserve commenting on that. Pero hindi po ba parang talo naman ang sambayanan kapag ka implied? So, for a very big case, tapos ang ano mo, ang sinabi mo lang, oy, mga Supreme Court justice, Tama naman si Doris dito. Suportado ko yan. Pero mo, ang tagal mo inintay. Big case to. Vice President, lalagay mo lang implied. Diba? Anong klase naman yun? Pero mo, ang laking case nito. Dito nakasalalay ang bansa. Sa magnanakaw na Vice Presidente, lalagay mo lang implied. Tapos pag nagkamali na naman, sasabihin nyo, nagkamali. Unconstitutional na naman. Eh, parang baliwala na yung impeachment sa Congress. Kayo na nagmamanipula. Aray ko. Diba? Lumalabas sa Supreme Court na nagmamanipula ng impeachment. Pag may nag-file sa inyo, kinater nyo na naman si Sara, abay iba na to. Iba na to Supreme Court. Kayo na mag-endorse ng impeachment. Kayo na kayo na mag-decision sa impeachment. Pinakailaman nyo na lahat eh. Aray ko. Patayin si BBM. No joke. Supreme Court. magsipag-gising kayo, hindi ba't parang you owe it to the public na Tama, you owe it to the public. Hindi, parang you owe it to the Duterte. Anong klaseng Supreme Court to? Di ba? Isipin nyo yung taong bayan, hindi. Parang protektado si Sara. Biro nyo po, pag nakapag-express ka, express yung 1/3 of vote sa Kongreso. Imbis na diretso natin sa Senado, diretso pa sa Commission on Justice. Hihiringin pa uli. Anong klase yun? ipaliwanag nyo namang mabuti at hindi nanghuhula tayong lahat. Kasi baka sabihin naman ng Supreme Court, spoon feeding naman, kung ilalagay ko talaga yung date, kayo na mag-analisa, kaya nyo namang mag-mat, di ba? Naku, itong mga lolo ko na ito. So hindi yan po kontra sa Supreme Court. Pero Ang sa boss akin nila lang po, yung implied, I think, was something mentioned in one of the interviews yesterday. I don't remember who said it. Sa amin naman, of course, we have our own views on it. So siguro po, i-monitor lang natin kasi yan na. actually hindi natin alam kung dalawa lang yung magiging impeachment complaint. Oh, yes. May susunod pa naman. Pwede pa. Yan na po yan. Tatakbo yan si Sara na naman tatakbo po yan si Sara sa Supreme Court uli. Wala na po yan. Tatakbo na naman si Sara sa Supreme Court. Ganyan po kakupal si Sara Duterte. Aray ko. Tapos, didelay na naman ng Supreme Court to. Oh, pero pag tungkol sa desisyon ni Sara, mabilis ang aksyon. Pero pag sa motion of reconsideration, ilang buwan tatagal. Anak ng weteng buhay natin na to. Tama po ang sabi ng ating Tito Soto. Dapat po palitan na ang konstitusyon, charter change. Wala po. Protektado ang mahihira, protektado ang mga kupal, protektado ang mga magnanakaw eh. Kita-kita nyo to? Oh. Protektado. Nilabas nila yung desisyon, alam nila magpe-February 6 na. Aray ko. Oh. Ayan po, abangan nyo yan. Datakbo na naman si Sara sa Supreme Court. Kukontrahin na naman yan. Nagsasalita si Sara, kaya niya po, pinakawalan to si Powa. Powa, mag-interview ka. Powa, magpa-presscon ka. Powa, magkalat ka sa social media. Powa, magkalat ka sa mainstream media. Another tactics na naman po ni Sara yan. Papalabasin niya na siya ay ready. Then, suddenly, magpapail na naman sa Supreme Court para hindi matuloy ang impeachment ng Impacta. Patayin na si BBM. No joke. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil
lalong natatakam. Sila ay para bang wala ng kabusugan, kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.
upo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay ng punong ang ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung upo sila. Baka ang puno ay lalong mapabayaan. Nais ko nang magpahinga.